ang Pilipinas at ang Estados Unidos ay nagkandak ng kauna-unahang maritime cooperative activity para sa taong 2025. Dito nga po mga idol ay nagsama ang mga barko ng Pilipinas at mga barko ng Amerika. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ang Pilipinas at ang Amerika ay nagkandak ng kauna-unahang maritime cooperative activity ngayong taong 2025 noong January 17 hanggang 18 sa West Philippine Sea. Ang Pilipinas ay nagpadala ng mga barko, kabilang na nga po dito ang Jose Rizal class frigate na BRP Antonio Luna FF151 at ang Del Pilar class frigate na BRP Andres Bonifacio PS17. Kasama nga po nito ang Nimitz class aircraft carrier na USS Carl Vinson CVN-17. Kasama nga rin po ang Ticonderoga class cruiser na USS Princeton at ang Arleigh Burke class destroyer na USS Sterett. Nag-participate nga rin po sa event na ito ang mga aircraft mula sa US Navy at Philippine Air Force. Mga idol, isang magandang paraan nga po ito upang ipakita ang magandang samahan ng Amerika at ang Pilipinas, kung saan patuloy nga po sila nagsasama at gumagawa ng military exercises sa ating teritoryo. Pagpapakita nga rin po ito ng suporta ng Estados Unidos sa Pilipinas kung paano sila mag-commit sa ating bansa at gayon din kung paano nila tutulungan ang Pilipinas sa hinaharap. Suportado nga po ng Estados Unidos ang modernization program ng AFP, kaya't lahat nga po ng proseso ay mas pinapadali at mas pinapamura pa ang mga asset mula Amerika kapag ibinibenta ito sa ating bansa. Tinutulungan nga rin po ng Amerika ang Department of National Defense pagdating sa financing para makatulong at makapag-acquire din ng Pilipinas ng mas marami at mas malalakas na assets. Ang BRP Antonio Luna na kasama sa nasabing maritime exercise ay ang ikalawang barko ng Jose Rizal class frigate na nagsiservisyo sa Philippine Navy. Ang barkong ito mga idol ay kaya mag-conduct ng multi-role operation tulad ng anti-surface warfare, anti-submarine warfare at limited din sa anti-air warfare. Siya nga po ay isa sa primary warship ng Pilipinas habang di pa pumapasok ang mga bago at mas malalakas na mga barko. Mga idol, isang magandang opportunity nga po ito para sa Pilipinas at nang sa karoon ay mas lumawak pa ang ating kaalaman at karanasan. Malaking tulong nga rin po na ipinapakita ng Estados Unidos ang kanilang presensya sa West Philippine Sea upang nang sa karoon ay malaman ng China na kakampi natin ang Amerika. Nangako nga po ang Estados Unidos na tutulungan nila tayo at talagang susuportahan nila ang ating pinaglalaban sa ating mga teritoryo. Pagpapakita nga rin po ito mga idol na nagtutulungan ng dalawang bansa kontra sa mga lumalaban sa kapayapaan. Tinitindigan nga po natin ang ating salita na ang West Philippine Sea ay para sa Pilipinas at hindi natin ibibigay ang kahit isang square inch ng ating teritoryo. Sana nga po mga idol ay makapag-acquire pa ng mas maraming floating asset na magpapatrolya at poprotekta sa ating mga teritoryo at sa mga mamamayan nito. Hindi na nga po dapat magpabuli o magpatakot ang Pilipinas kontra sa mga kalaban. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!